Mga kapatid, Nobyembre na. Ito ang buwan na itinuturing na buwan ng kababalaghan. Kaya naman, samahan niyo ko na kilalanin ang mga kilalang maligno sa Pinoy culture, aka panakot sa mga bata. Manananggal. Ito ay isang winged creature na nahahati ang katawan tuwing gabi. Ginagamit ng manananggal ang itaas na bahagi ng kanilang katawan para lumipad sa bubong at sipsipin ng mga fetus sa tiyan ng mga buntis gamit ang kanilang mga mahahaba't matatalas na dila. Nuno o duwende. Nakatira ang mga ito sa tumpok ng mga lupa o punso. Maaaring swerte o malas ang epekto nila. Minsan ay pinaparusahan din nila ang mga sumisira ng kanilang punso o nanggugulo sa kanila. At kapag nawalan ka ng bagay kapag kailangan mo na, tapos ay makikita mo kapag hindi mo na kailangan, sinasabing napagtipan ka ng isang duwende. Magsabi ng tabi-tabi po kapag dadaan sa mga punso para hindi sila magalit. Huwag din tumanggap ng pagkain na galing sa kanila para hindi matrap sa kanilang mundo. White Lady o Multo. Ito ay isang classic mumu na kinakatakutan ng mga bata kapag nakakakabang lamig, parang may dumadaan sa likod o gilid mo, o kapag nagpapatay sindi ang ilaw, ibig sabihin daw ay may multo. Sila ang mga mayroong unfinished business pa sa mundong ibabaw, hindi naililibing ng maayos, hindi patanggap ang kanilang pagkamatay o biktima ng karahasan. At ang kwento sa ibang lugar, nangunguha ng bata o kaluluwa ang mga ito. Magsuot ng kulay pula dahil takot dito ang mga multo. Pwede ring magdala ng medalyon mula kay Saint Michael Arcangel o Saint Benedict. Bangungot o batibat. Ang bangungot o batibat ng Ilocos Region ay isang malaki, matanda, at matabang babae na nakatira sa mga puno. Nambibiktima ito kapag pinutol ang punong tinitirhan nito para tayuan ng bahay o kaya'y gawing furniture. Nangangahulugan ang batibat ng bangungot. Inuupuan nito ang biktima habang natutulog hanggang sa hindi na makahinga. Balbal. Kung ang karaniwang aswang ay buhay na tao ang pagkain, mga bangkay naman ang trip ng balbal. Mahaba at matatalim ang kuko ng mga ito at di hamak na mas malakas ang pang-amoy kaysa sa aso. May kakayahan din sa hipnotismo ang mga balbal at kung minsay sa mga lamay pa kumakain. Pinapalitan nila ng talukap ng saging ang mga bangkay na kinakain nila. Tiyanak. Ito ay baby-like creature na kumakain ng mga tao at mga bata. Sabi ng mga matatanda, sila ang mga inabort na sanggol na gustong maghiganti dahil hindi sila naipanganak. Sa ilan naman, ito ay mga sanggol na namatay bago pa mabinyagan. Para makakain, nagtatransform daw ang mga ito bilang inosenteng bata. Kapag nilapitan na ng tao, saka ito nagiging halimaw sa kakakainin ang biktima nito. Tikbalang. Isa sa mga pinakakilalang uri ng maligno sa Pilipinas. May ulo at paa ng kabayo ang mga ito, ngunit may katawang tao. Pinagsasamantalahan nila ang mga natitipuhang babae para maparami ang kanilang lahi. Malakas rin ang trip nila na magligaw ng mga traveler sa mga bundok at magubat na lugar. Sinasabi ring may kinakasal na tikbalang kapag mataas ang sikat ng araw habang umuulan. Baliktarin ang pang-itaas na damit sakaling makaramdam na naliligaw sa gubat o masukal na lugar para malabanan ang powers ng tikbalang. Tik-tik o wakwak. Ito ay isang uri ng aswang na may dalawang klase. Isang kumakain ng fetus at isang nagbababala na may aswang sa isang lugar. Ayon sa ibang kwento, minsang buong tao ang kinakain nila gamit ang malalakas na binti. Ito rin ang pinagkunan ng salitang kanto para sa mga spy. Kapag malapit ang tunog ng tiktik, ibig sabihin malayo pa ang aswang at pwede ka pang magtago. Pero kapag malayo ang tunog, ibig sabihin ay malapit na ito. Kapre. Ito raw ang katumbas ng Bigfoot ng Amerika sa Pilipinas. Mabuhok ang mga ito at mahilig humithit ng malalaking yosi na kasing laki ng tangkay ng puno.
habang nagtatago sa mga malalaking puno ng akasya o balete. Mahilig din silang manakot ng mga batang naglalaro sa gabi. Baliktarin ang damit kapag pakiramdam mo ay pabalik-balik ka sa iisang lugar. Ibig sabihin daw kasi nito, pinaglalaruan ka ng kapre. Managbatu. Ang managbatu ay mula sa Cagayan. Ito ay mga espiritu na nakatira sa mga puno at nag-anyong tao. Tuwing sasapit ang madaling araw ay naghahagis sila ng lupa at mga bato sa mga bahay na malapit sa kanilang tirahan. Meron silang kakayahan na magdala ng sakit sa mga nagsusubok na saktan sila. Agta. Ang agta mula sa Samar at Leyte ay pinaniniwala ang nakatira sa mga puno, bangin o mga abandonadong bahay. Inilalarawan ng agta na isang creature na may anyong tao, ngunit may hindi pangkaraniwang laki. Itinuturing silang mga espiritong naninirahan sa puno na hindi naman nananakit sa mga tao. Mayroon silang magiliw na ugali at nagmamasid lamang mula sa kanilang tirahan. Bungisngis. Ang bungisngis ay isang nilalang na pinaniniwalaang nagmula sa Batangas o Tagalog. Ang bungisngis ay galing sa salitang ngisi dahil ang mga nilalang na ito ay laging nakangiti at tila nakatawa. May taglay itong malakas na pandinig at kakaibang lakas. Ayon sa mga kwento, kaya nitong magbuhat ng kalabaw at ibaon sa lupa sa pamamagitan ng paghagis nito, berbalang. Ang berbalang ay isang nilalang na pinaniniwalaang nagmulat sa Mindanao. Sila ay mayroong anyong tao at marami sa kanilang katangian ay may pagkakahawig sa manananggal. Ayon sa kwento, ang berbalang ay may mga pakpak at lantad na mga mata. Alan. Ang alan ay isang nilalang na pinaniniwalaang nagmula sa Abra. Inilalarawan ito bilang isang kalahating tao at kalahating ibon. Mayroon itong mahabang daliri at mga paa na kanilang ginagamit upang sumabit sa mga puno. Ayon sa mga kwento, hindi sila nananakit. Bagus ay nag-aampon sila ng mga bata na nawala sa kagubatan.